Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga minamahal na nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagsisilbi, isa sa mga pinakamadalas na hinaing na naririnig ko mula sa aking mga pasyenteng senior ay ang unti-unting paghina at pagliit ng kanilang mga kalamnan. Marahil marami sa inyo ang nakakaramdam nito, at ang laging payo na naririnig natin ay kulang ka lang sa protina. Kumain ka ng mas maraming itlog at karne. Totoo po, mahalaga ang protina, walang duda diyan. Ngunit nais ko pong ibahagi sa inyo ngayon ang isang mas malalim at mas kumpletong katotohanan. Ang kakulangan sa protina ay isang bahagi lamang ng mas malaking kwento. Sa araw na ito, sabay nating tutuklasin ang tunay na dahilan kung bakit nanghihina ang ating mga kalamnan pagtuntong ng edad 60, at ipapakilala ko sa inyo ang isang simple ngunit napakamakapangyarihang solusyon na madalas nating nakakaligtaan. Isang paraan upang muling maramdaman ng inyong mga kalamnan ang lakas sigla at kahit pa simulan ang proseso ng muling pagbuo anuman ang inyong edad. Kapag hindi natin nauunawaan ang ugat ng problema, naghahanap tayo ng maling solusyon. Kaya samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito tungo sa mas malakas at mas malusog na pangangatawan. Ang tunay na usapan sa loob ng ating katawan sa kaibuturan ng lahat ng ito, ang pinag-uusapan natin ay kung paano nagpapadala ng mga senyales o mensahe ang ating mga cellular cells at kung paano ipinapaalam ng ating katawan ang mga pangangailangan nito upang bumuo o kumpunihin ang ating mga kalamnan. Isipin ninyo na ang katawan natin ay isang malaking organisasyon na may patuloy na komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang departamento. Kapag maayos ang komunikasyon, maayos ang lahat. Ngunit kapag nagkagulo ang mga senyales, doon nagsisimula ang problema. Sa paglipas ng panahon, ang ating mga kalamnan ay nagsisimulang makatanggap ng isang banayad ngunit tuloy-tuloy na mensahe. Ang sabi ng mensaheng ito, hindi na prioridad ang muling pagbuo at pagpapalakas. Ang katawan ay nagbabago ng focus. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga eksenang ito? Bakit nagbabago ang mensahe? Habang tayo po ay nagkakaedad, nakakaranas tayo ng mga unti-unting pagbabago sa ating katawan, partikular na sa mga hormones na ating nililikha. Dalawa sa mga pangunahing hormones na responsable sa pagbuo ng kalamnan, ang testosterone at ang growth hormone, ay natural na nagsisimulang bumaba ang antas. Ang mga ito ay parang mga project manager para sa pagtatayo ng kalamnan. Kapag nabawasan sila, bumabagal din ang konstruksyon. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa hormones. Mayroon pa pong isang mahalagang salik. Ito ang ating mga mitochondria. Isipin po ninyo ang mga mitochondria bilang mga maliliit na planta ng kuryente na matatagpuan sa loob ng bawat selula natin. Sila ang responsable sa paglikha ng enerhiya na ginagamit ng buong katawan, kasama na ang ating mga kalamnan para sa pagkilos at paghilom. Habang tayo ay tumatanda, ang mga planta ng kuryente na ito ay unti-unting bumabagal. Ang mga makina na nagpapatakbo sa iyong mga kalamnan
ay hindi na kasing bilis o kasing episyente tulad ng dati, at hindi na rin nila kayang pamahalaan ang stress o pagod tulad ng dati. Kapag nangyari ito, kapag bumagal na ang ating mga planta ng kuryente, kahit gaano pa karaming protina ang kainin ninyo, hindi ito magagamit ng maayos ng inyong mga selula. Ang protina ay ang materyales, ngunit kung walang sapat na enerhiya para gamitin ang mga materyales na iyon, walang maitatayong gusali. Sa madaling salita, hindi ninyo maibabalik ang nawawalang lakas at laki ng kalamnan. Kaya't kung handa na kayong malaman kung ano talaga ang kailangan ng inyong katawan upang mapanatili ang lakas at pagiging aktibo pagkatapos ng edad 60, ipagpatuloy ninyo ang pagbabasa. Tinitiyak ko sa inyo na aalis kayo dito na may daladalang tunay at madaling ipatupad na payo na magagamit ninyo kaagad. Higit pa sa protina, ang hindi napapansing problema to ang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Ang pagkawala ng kalamnan habang tayo ay tumatanda ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ating kinakain. Ang problema ay hindi limitado sa nutrisyon lamang, at yun po ang tunay na nakakainis. Kahit na nagsisikap ka, nagpapanatili ng malusog na dieta at iginagalaw ang iyong katawan, wala kang nakikitang resulta. Kapag nangyayari ito, oras na upang maghukay ng mas malalim at magtanong ng mas makabuluhang mga tanong. Ang simpleng pagdaragdag ng protina ay hindi na sapat. Kailangan mong suriin ang buong sistema. Kumusta ang iyong proseso ng pagpapagaling o recovery? Anong anyo ang tinatahak ng iyong mga hormones at mitochondria? Ang mga selula ba sa iyong katawan ay pagod o puno ng enerhiya? Kapag nagsimula kang mag-isip sa ganitong paraan, doon lamang magkakaroon ng saysay ang mga susunod na hakbang. Napagtanto mo na ang pagkawala ng kalamnan ay hindi lamang isang resulta ng pagtanda. Ito ay isang senyales na ang iyong katawan ay sumusubok na makipag-usap sa iyo, humihingi ng tulong, isang indikasyon na may kailangang muling i-align, at ang realignment na iyon ay posible. Ngunit ang unang bagay na kailangan mong gawin ay mapagtanto na ang kalusugan ng iyong kalamnan pagkatapos ng edad 60 ay higit pa sa bilang ng kalorya o gramo ng protina. Mayroong isang tuloy-tuloy na komunikasyon na nagaganap sa pagitan ng iyong utak, iyong tiyan, iyong mga hormones at iyong mga selula. At tulad ng sa anumang magandang pag-uusap, mahalaga ang paraan ng iyong pagsasalita. Ang pagsigaw ng mas maraming protina ay hindi malulutas ang problema. Ang kailangan mong gawin ay pakinggan kung ano talaga ang sinusubukang sabihin ng iyong katawan. Sa maraming kaso, ang hinahanap ng iyong katawan ay isang mas mahusay na paggamit ng enerhiya, isang mas mahimbing na tulog, isang pagbawas sa stress, at ilang mahahalagang mineral na tumutulong upang pagsama-samahin ang lahat ng ito. Pagkatapos malutas ang mga isyong iyon, ang protina at pisikal na aktibidad ay magsisimulang gumana muli. Hindi ka lamang nakakaramdam ng mas maraming enerhiya, ngunit nakakaramdam ka rin ng mas malakas. Kaya sa susunod na marinig mo na ang tanging paraan upang maiwasan ang pagkawala ng kalamnan ay kumain lamang ng mas maraming protina, tandaan na ito ay isang bahagi lamang
ng solusyon. Ang unang hakbang sa pagwawasto ay ang pagbabago ng mga mensahe na natatanggap ng iyong mga selula tungkol sa kung paano gamitin ang protina na iyon. Kapag nabago ang senyales, tutugon ang iyong katawan ng naaayon. Walang sira sa iyong katawan. Naghihintay lamang ito ng tamang mga kondisyon upang simulan ang proseso ng muling pagtatayo. Kung bibigyan mo ang iyong katawan ng tamang mga kondisyon, hindi ka na hahadlangan ng iyong edad. Maaari pa itong magsilbing launchpad para sa iyo upang makaramdam ng mas mabuti kaysa sa dati. Ang sikretong sangkap magnesium ang hindi pinapansing bayani. Walang nakakasilaw na bagong uso tungkol sa magnesium sa telebisyon. Hindi ka makakahanap ng mga patalastas para dito tulad ng para sa mga protein shake o mga inumin bago mag-ehersisyo. At hindi rin ito isang bagay na pinag-uusapan ng karamihan sa mga atleta sa social media. Ngunit ito ang prangka na katotohanan. Ang mensahe ng katawan na huwag nang magtayo ng kalamnan ay lalong lumalakas kapag idinagdag sa halo ang iba pang mga salik tulad ng pamamaga, inflammation, patuloy na stress, hindi sapat na tulog o kahit na ang kawalan ng mga maliliit na sustansya. Ang iyong katawan ay papasok sa isang estado na tinatawag na preservation mode, isang paglipat mula sa proseso ng pagsisikap na lumago. Ayon sa estado na ito, ang kalamnan ay itinuturing na hindi gaanong mahalaga. Ngunit ang pagbabagong iyon ay hindi lamang tungkol sa iyong pisikal na anyo. Ito rin ay isang usapin ng pag-iisip. Ang magnesium ay kasangkot sa higit sa 200 magkakahiwalay na reaksyong kemikal na nagaganap sa iyong katawan. Hindi po ito isang uri ng sales pitch. Ito ang paraan kung paano talaga gumagana ang iyong katawan. Ang magnesium ay may papel sa regulasyon ng malawak na hanay ng mga pag-andar ng katawan, kabilang ang pag-urong at pag-relax ng mga kalamnan, ang produksyon ng enerhiya sa katawan, ang tinatawag na ATP, ang rasyo ng asukal sa dugo, at maging ang katatagan ng ating mga nerbiyos. Kapag bumaba ang antas ng magnesium, isang medyo karaniwang pangyayari, lalo na sa edad 60, pataas lahat ng mga prosesong iyon ay bumabagal at ang iyong katawan ay hindi nakakabawi ng kasing epektibo gaya ng karaniwan. Ito ay napakahalaga para sa pagpapanumbalik ng kalamnan dahil ang pag-eehersisyo at pagkain ng tama ay hindi lamang ang mga salik na nag-aambag sa paglaki ng kalamnan. Mahalagang gawin ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak na ang kapaligiran sa loob ng iyong katawan ay kaaya-aya para sa paggaling at paglago. Ang isang makabuluhang bahagi nito ay ang magnesium. Pag-usapan natin sandali ang enerhiya. Sa tuwing gumagalaw ang isang kalamnan sa katawan, gumagamit ito ng isang partikular na anyo ng enerhiya na kilala bilang ATP. Ngunit mayroong isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang ATP ay hindi maaaring gampanan ang kanyang tungkulin nang hindi nakakabit sa magnesium. Ang bersyon na gumagana ay tinatawag na MgATP. Kapag mababa ang antas ng magnesium, ang mga selula ng iyong kalamnan ay hindi makakatanggap ng enerhiya na kailangan nila upang makabawi. May mga pagkakataon na kapag wala kang sapat na magnesium sa iyong katawan,
maaari kang makaramdam ng pagod pagkatapos ng isang ehersisyo na tila hindi nawawala. Ito ay paulit-ulit. Ang pagkakaroon ng kaunting pamamaga o inflammation na nananatili sa ating mga sistema ay isang bagay na medyo tipikal habang tayo ay tumatanda. Ang mababang antas ng pamamaga na iyong nararanasan ay maaaring unti-unting sirain ang iyong lakas at ang iyong pangkalahatang kalusugan. Ang magnesium ay isang natural na anti-inflammatory, isang bagay na hindi madalas alam ng mga tao. Pagkatapos ng pisikal na aktibidad, tumutulong ito sa regulasyon ng pagpapalabas ng mga kemikal at ang tugon ng immune system. Parehong mahalaga para sa isang malusog at kumpletong paggaling. Kaya kung napapansin mo na nakakaranas ka ng discomfort pananakit o mas matagal kang makabawi mula sa isang aktibidad, hindi ito palaging dahil mas mabigat ang iyong ehersisyo o mas marami kang kinakain. May mga pagkakataon na ang iyong katawan ay walang sapat na mga mapagkukunan na kailangan nito upang ayusin ang sarili. Mayroon pa ring isa pang sangkap na nakakaligtaan ng mga tao. Ito ay ang iyong nervous system o sistema ng nerbiyos. Higit pa sa iyong mga kalamnan ang kasangkot sa proseso ng pagbawi. Pagkatapos ng tensyon, kinakailangan para sa iyong mga nerbiyos na huminahon. Kung ang iyong nervous system ay nananatili sa isang estado ng fight or flight mode, laging alerto at handang lumaban, naniniwala ang iyong katawan na oras na upang sirain ang kalamnan sa halip na bumuo nito. Ang magnesium ay kapaki-pakinabang dahil pinasisigla nito ang parasympathetic nervous system na responsable para sa pag-relax at pagbawi. Bukod pa rito, tumutulong ito sa aktibidad ng GABA, isang calming neurotransmitter. Binabawasan ang mga stress hormones tulad ng cortisol at itinataguyod ang kalidad ng tulog na malalim at nakakapagpahinga. At tandaan po natin ang karamihan sa pag-aayos ng kalamnan at pagbuo ng memorya ay aktwal na nagaganap habang tayo ay natutulog. Gaya ng ipinakita ng lahat ng pananaliksik, ito ay isang makabuluhang issue dito. Lingid sa kanilang kaalaman, ang karamihan sa mga matatanda na higit sa 40 taong gulang ay hindi nakakakuha ng sapat na magnesium. Maraming mga kadahilanan, kabilang ang mga modernong kasanayan sa pagsasaka, mga naprosesong pagkain, patuloy na stress, at kahit na ilang mga gamot, ay maaaring maubos ang magnesium mula sa iyong katawan o gawing mas mahirap itong ma-absorb. Dahil dito, kahit na kumain ka ng malusog, maaari ka pa ring magkulang sa isang bagay sa antas ng molekula. Bagaman maaaring nakakatukso na balewalain ang mga sintomas tulad ng pagkapagod, pulikat sa binti, pagkamayamutin, at hirap sa pagtulog, ang mga sintomas na ito ay madalas na paraan ng iyong katawan upang ipaalam sa iyo na nauubusan na ito ng magnesium. Huwag nating kalimutan ang aspetong pangkaisipan. Kapag ang mga tao ay nakakaranas ng pakiramdam na mahina o pagod, madali para sa kanila na isipin, tumanda na kasi ako. Ang mga individual ay sinisisi ang kanilang sarili o ang kanilang edad. Ngunit paano kung ang issue ay hindi man lamang nauugnay sa edad? Ang pakiramdam na mahina
ay isang natural na aspeto ng pagtanda, ay isang bagay na natututunan ng maraming tao na nasa kanilang 50s pataas. Napansin mo ang pagbaba sa iyong mga antas ng enerhiya at bago mo namalayan, mas kaunti ang iyong ginagawa, mas kaunti ang iyong paggalaw, mas kaunti ang iyong aktibidad, at mas madalas kang nakaupo. Nakikita mo na mas kaunting hamon ang iyong kayang harapin at sumusunod na lamang ang iyong isip. Ang dahilan ay hindi dahil sa ikaw ay tamad. Paano kung ito ay isang bagay lamang na kulang sa iyong katawan? Kapag mayroon ka ng pananaw na iyon, magkakaroon ka ng mas maraming kapangyarihan dahil magagawa mong kumilos upang baguhin ang sitwasyon. May kakayahan kang ibalik ang magnesium, suportahan ang mga mekanismo ng pagbawi ng iyong katawan, at simulan mong maramdaman ang pagbabalik ng iyong sigla at lakas sa halip na isang unti-unting paghina. Sa puntong ito, hindi ko po sasabihin na ang magnesium ay isang magic na lunas o isang mahiwagang tableta. Bago po tayo magpatuloy, nais kong malaman kung kayo po ay sumasang-ayon sa aking mga sinasabi. Kung ang ating talakayan ay tumatatak sa inyo at nararamdaman ninyo ang katotohanan sa mga ito, paki-comment po ng numerong 1 sa ibaba. Kung hindi naman po, i-type ang 0. Ito po ay para malaman ko kung nakakatulong ba ang ating pinag-uusapan. Hindi po isang himala ang magnesium, ngunit kung wala kang sapat na dami nito, ang pagiging epektibo ng lahat ng iba pang ginagawa mo ay bababa. Hindi mo mararamdaman ang sipa ng enerhiya. Ang iyong mga ehersisyo ay hindi magpapakita ng gaanong resulta at ang protina na iyong kinakain ay hindi nagagamit ng kasing epektibo gaya ng nararapat. Sa kabilang banda, kapag binigyan mo ang iyong katawan ng tamang dami ng magnesium sa tamang anyo, magsisimula itong tumugon. Mas mahimbing ang iyong tulog, mas mabilis kang nakakabawi mula sa pagod, at mas madali kang nakakagalaw. Ang iyong katawan ay nagsisimulang magtiwala muli sa sarili, at mula sa tiwalang iyon, maaari mong anihin ang mga benepisyo ng tunay na lakas na naibabalik. Kaya kung ikaw ay higit sa edad na 60 at ang iyong mga pagsisikap sa gym sa kusina ay tila hindi nagbubunga ng nais na resulta, kung ang iyong paggaling ay mabagal, ang iyong paglakas ay minimal, o kung palagi kang pagod, huwag ka agad magdagdag ng isa pang scoop ng protina. Tanungin mo ang iyong sarili ng isang mas mahalagang tanong. Ano ang kulang sa aking katawan sa antas ng selula? Dahil sa karamihan ng oras, ang perpektong solusyon ay hindi ang magsikap ng mas mabuti. Sa halip ito ay ang pagbibigay sa iyong katawan ng kung ano talaga ang kailangan nito. At para sa marami sa atin, ang magnesium ang maaaring nawawalang link na nagbibigay daan sa lahat ng iba pa na sa wakas ay magsimulang gumana ng maayos. Ang praktikal na gabay sa paggamit ng magnesium para sa muling pagbuo ng kalamnan ngayon. Alam na ninyo ang hindi kapani-paniwalang kahalagahan ng magnesium, hindi lamang para sa mga kalamnan, kundi para sa kakayahan ng buong katawan na makabawi mula sa mga pinsala. Marahil ang susunod na iniisip ninyo ay, sige po Dok, paano ko ito magagamit upang aktwal na muling buuin ang kalamnan ngayong ako ay senior na?
Dahil hindi ito kasing dali ng pagpunta lamang sa butika, pagbili ng anumang lumang suplemento at pagdarasal para sa pinakamahusay na mga resulta. Katulad ng kung paano makakagawa ng malaking epekto ang magnesium sa iyong kalusugan, hindi sapat na uminom ka lamang nito. Kailangan mo ring malaman kung paano, kailan, at anong uri ng magnesium ang iyong iinumin. Unang hakbang, piliin ang tamang uri, ang form. Magsimula tayo sa anyo o uri. Hindi po ba mayroong ilang iba't ibang uri ng magnesium na magagamit? Ang ilan sa mga compound ay kinabibilangan ng threonate malate, glycinate citrate, at oxide. Bawat isa sa kanila ay gumagana sa iyong katawan sa bahagyang magkakaibang paraan. At higit sa lahat, hindi lahat sila ay naa-absorb gamit ang parehong pamamaraan. Bilang isang halimbawa, isaalang-alang natin ang magnesium oxide. Bagaman ito ay mura at medyo madaling hanapin sa mga botika, hindi ito gaanong naa-absorb ng iyong katawan. Madalas itong ginagamit bilang pampurga dahil diretsong dumadaan ito sa bituka. Ngunit wala itong gaanong epekto sa iyong mga kalamnan o nerbiyos dahil hindi ito lubusang tinatanggap at ginagamit ng iyong mga selula. Iba naman ang sitwasyon pagdating sa magnesium glycinate. Hindi lamang ito mas magiliw sa iyong tiyan, ngunit mas madali rin para sa iyong katawan na aktwal na i-absorb ito. Bukod pa rito, tumutulong itong i-relax ang iyong mga nerbiyos na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa pagbawi ng iyong mga kalamnan at pagkakaroon ng mas mahimbing na tulog sa gabi. Mayroon ding magnesium citrate. Nakakatulong ito sa pag-alis ng pulikat sa kalamnan at nagpapabuti ng panunaw na parehong maaaring mag-ambag sa bilis ng paggaling ng iyong mga kalamnan at sa kahusayan ng iyong pagsipsip ng mga sustansya. Ang pagpili ng tamang uri ay hindi tungkol sa pagsunod sa uso. Sa halip ito ay tungkol sa kung ano talaga ang kailangan ng iyong katawan. Para sa iyo na naglalayong muling buuin ang kalamnan, ang magnesium glycinate at magnesium malate ay malamang na pinakamabisang mga pagpipilian. Ang malate ay partikular na mahusay para sa produksyon ng enerhiya habang ang glycinate ay para sa pagpapahinga at paghilom. Ang nangyayari ay banayad na nakikipag-usap sa iyo ang iyong katawan, sinasabing, "Hoy, ito na ang ating bagong normal." Ngunit narito ang katotohanan. Ang pagkasirang ito ay hindi garantisadong mangyayari. Hindi sa simpleng sumusuko na lang ang iyong katawan. Ito ay tumutugon sa isang tuloy-tuloy na agos ng mga senyales na nagpapahiwatig na mayroong hindi tama. Ano ang pinakamagandang bahagi? Maaari mong pagbutihin ang mga mensaheng ipinapadala mo sa iyong katawan at maaari mong baguhin ang mga bagay. Kung nakakaranas ka ng pagod sa isip o hirap sa pagtulog, ang magnesium L-threonate ay maaaring makatulong sa iyo. Ito ay dahil may kakayahan itong tumagos sa iyong utak at magbigay ng suporta para sa iyong katawan at isip. Ang iyong mga resulta ay mas mapapabuti kung maitutugma mo ang tamang uri ng magnesium sa iyong partikular na mga pangangailangan. Ikalawang hakbang, ang tamang oras ng pag-inom, timing. Muli, mahalaga ang tamang oras.
Ang dami ng magnesium na kailangan ng iyong katawan ay nag-iiba sa buong araw, lalo na bilang tugon sa mga salik tulad ng stress, pisikal na aktibidad, at iyong natural na schedule ng tulog-gising. Ipinakita na ang pag-inom ng magnesium sa gabi ay maaaring mapabuti ang kalidad ng malalim na tulog. Ito ay mahalaga para sa pag-aayos ng tissue, ng kalamnan, produksyon ng hormone, at pag-reset ng sistema ng nerbiyos. Kapag mahimbing ang iyong tulog, binibigyan mo ng pagkakataon ang iyong katawan na gawin ang pinakamahalagang trabaho nito sa pagkukumpuni. Pagkatapos ng ehersisyo, ang mas maliit na dami ng magnesium kasama ang iyong pagkain para sa pagbawi ay maaaring makatulong sa iyong mga kalamnan na gumana ng mas epektibo at mabawasan ang dami ng pananakit na nararamdaman mo sa mga susunod na araw. Ito ay lalong kapaki-pakinabang kung ikaw ay aktibo sa araw o kung regular kang nag-eehersisyo. Ito ay parang pagbibigay ng gasolina sa iyong katawan bago pa man ito maubusan. Binibigyan mo ang iyong sistema ng pagbawi ng kakayahang gawin kaagad ang trabaho nito sa halip na maghintay hanggang sa ikaw ay sapat ng pagod upang gawin ito. Ikatlong hakbang, ang puwersa ng pagsasama-sama synergy. Ito ay isang bagay na hindi napapansin ng maraming tao. Ang magnesium ay hindi isang independenteng sangkap. Kung ito ay gagana sa pinakamataas na antas, kailangan nito ng tulong mula sa iba pang mga sustansya. Halimbawa, ang vitamin D ay isang magandang halimbawa. Ang iyong digestive tract ay hindi makaka-absorb ng magnesium ng kasing husay kung hindi ka nakakakuha ng sapat na vitamin D. Bukod pa rito, totoo rin na ang magnesium ay may papel sa proseso ng pag-convert ng vitamin D sa aktibong anyo nito. Sila ay nakasalalay sa isa't isa. Ito ay isang tunay na pagtutulungan na umiiral sa loob ng iyong katawan. Ang ehersisyo ay napapabilang sa parehong kategorya. Ang kalamnan ay hindi nabubuo sa pamamagitan lamang ng paggamit ng magnesium. Dahil dito, mas kanais-nais na tumugon ang iyong katawan sa pisikal na aktibidad. Ang iyong mga kalamnan ay hindi makakatanggap ng senyales na kailangan nila upang lumaki kung hindi sila napapailalim sa ilang uri ng pisikal na hamon, paglaban o bigat. Ito ay totoo anuman ang bilang ng mga suplemento na iyong inumin. Ginagawa ng magnesium na mas epektibo ang iyong mga ehersisyo sa pamamagitan ng pagbabago ng stress na iyong nararanasan sa panahon ng iyong mga ehersisyo sa isang senyales para sa iyong katawan na umangkop sa halip na simpleng mapagod. Ang pagbabago sa pananaw mula sa pagtatanggol tungo sa pagbubuo, ito ay nagreresulta sa isang mas makabuluhang pagbabago sa mentalidad. Inirekomenda na ang karamihan sa mga taong higit sa 80 taong gulang ay uminom ng mga suplemento para lamang sa layunin ng pagtatanggol sa sarili upang pangalagaan ang iyong mga buto, upang panatilihing ligtas ang iyong puso o upang pabagalin ang pagkawala. Ang mahalaga lang ay kung paano ka tumugon. Sa kabilang banda, kung gagamitin mo ang magnesium sa paraang tinatalakay natin ng may layunin at kasabay ng pisikal na aktibidad at sapat na pahinga, hindi ka lamang tumutugon.
ikaw ay nagtatayo ng iyong sarili. Hindi mo lamang pinipigilan ang pagkasira ng iyong kalusugan, ngunit hinihikayat mo rin itong maging mas malakas at mas matatag. Mahalaga ang pagbabago ng paraan ng pag-iisip. Kung ituturing mo ang iyong katawan na parang natatalo na sa laban, kikilos ito sa parehong paraan. Ang iyong mga pag-uugali sa kabilang dako ay matutukoy sa kung naniniwala ka ba na ang iyong katawan ay may kakayahan pa ring umangkop at lumakas. Ang iyong layunin ay hindi lamang upang antalahin ang mga pagkalugi. Sa halip, mamumuhunan ka sa mga gawi na nagpapalakas ng iyong lakas. Sa halip na tingnan ang paggaling bilang isa lamang tungkulin, ituturing mo ito bilang isang bagay na maaari mong masterin. Magiging malinaw sa iyo na ang magnesium at iba pang matatalinong suplemento ay hindi mga saklay. Sa halip, sila ay mga instrumento na tumutulong na mapataas ang mga benepisyo ng pisikal na aktibidad, pahinga, at positibong saloobin. Hindi totoo na ang magnesium ay isang himalang gamot. Ngunit kung gagamitin mo ito sa tamang paraan, kasama ang tamang pagsasanay sa tamang oras, at kasabay ng tamang pagkain, may kakayahan kang ganap na baguhin ang paraan kung paano tumatanda ang iyong katawan. Aktibo kang magtatayo ng isang mas malakas at mas masiglang bersyon ng iyong sarili sa halip na simpleng pamahalaan ang paghina. Upang magawa ito, dapat nating ihinto ang pagtuon lamang sa mga malawak na konsepto tulad ng protina at magsimulang isaalang-alang ang mga partikular na pangangailangan ng ating mga selula upang makabawi at muling magtayo. Sa kontekstong ito, ang mga mineral at partikular ang magnesium ay nagiging mahalaga. Kapag pinagsama mo ang magnesium sa tamang pisikal na aktibidad, sa tamang oras, sa tamang anyo at kasabay ng mga sustansya na tumutulong dito na gumana, hindi mo lamang inaantala ang proseso ng pagtanda. Sinusulat mo muli ang paraan kung paano tumutugon ang iyong katawan sa proseso ng pagtanda. Lumalampas ka sa simpleng pagsubaybay at pagkontrol sa paghina. Sa halip, nagsisimula kang makamit ang mga tunay na pagpapabuti sa iyong pagganap at sa iyong lakas sa bawat paglipas ng taon. Posible para sa iyong katawan na magbago mula sa pakiramdam na tila natatalo na tungo sa pakiramdam na may kakayahan at kapangyarihan. Hindi mo kailangang makontento sa simpleng pag-iral. Kung bibigyan mo ang iyong katawan ng tamang tulong, magagawa nitong muling buuin ang sarili, bumuti ang pakiramdam, at magpatuloy na maging aktibo anuman ang iyong edad. Ang edad ay nagiging hindi na hadlang at mas nagiging isang bagong yugto sa iyong buhay. Isang yugto kung saan may pagkakataon kang kontrolin ang iyong kalusugan, masiyahan sa iyong aktibidad, at magpatuloy na mabuhay ng lubusan. Isang huling paalala at aral mula sa inyong doktor. Kaya tandaan po natin, ang laban na ito ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng mga tunay na kasangkapan na kailangan nito upang maramdaman ang lakas at kakayahan sa araw-araw. Ang pagtanda ay hindi isang sentensya ng panghihina, kundi isang pagkakataon upang mas makilala at alagaan ang ating katawan.
sa isang mas matalino at mapagmahal na paraan. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa bigat na kaya nating buhatin, kundi sa karunungan na gamitin ang mga biyaya ng kalikasan tulad ng magnesium upang mabuhay ng masigla at ganap anuman ang numerong nakasulat sa ating kalendaryo. Ngayon ako naman po ang magnanais na marinig ang inyong kwento. Nasubukan na po ba ninyong isama ang magnesium sa inyong pang-araw-araw na gawain? O napansin ninyo ba ang pagbabago sa inyong lakas habang kayo ay nagkakaedad? Pakiiwan po ang inyong mga tanong o karanasan sa comment section sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Kung nahanap ninyo na kapaki-pakinabang ang video o artikulong ito, mangyaring pindutin ang like button. Malaki po ang naitutulong nito sa ating channel. At siguraduhin din pong mag-subscribe at i-activate ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga susunod pa nating pag-uusap tungkol sa kalusugan. At higit sa lahat, mangyaring ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan na maaaring nangangailangan din ng gabay na ito. Maraming salamat po sa inyong oras at panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod. Hanggang sa muli, manatili po tayong malusog at malakas.